Ibigay natin ang pinakamainam na palakpak sa Panginoon. Hallelujah! In Psalm 66:2, it says, sing the glory of His name. Make His praise glorious. Amen. Come on, church. Let's sing praises as we glorify His name today. Hallelujah! Hallelujah! Truly, He deserves every praise. Hallelujah! Come on, church, be ready to give your highest praises to our King. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah! Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah, is to our God. Every praise is to our God. Come on, let's dedicate this song to the Lord. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Sing every praise. Sing every praise. Is to our God. Come on, church. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Come on, church, sing. We sing. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Come on, let's sing. God, my Savior. God, my healer. God, my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Come on and sing, God, my Savior. He is our healer. He is our deliverer. Yes, He is. Yes, He is. God, my Savior. God, my healer. God, my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Yes, He is. Yes, He is. Every praise is to our God. Come on, sing. Every word of worship with one accord. Every praise, sing every praise, every praise, every praise, every praise, every praise. Come on, church, just sing every praise. Every praise belongs to Him. Every praise
we sing, holy. You are holy forever, King Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, we will worship you for who you are, oh God. Thousand generations falling down in worship, sing the song of ages to the Lamb. And all have gone before us, and all who will believe will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy. All creation cries, holy. You are lifted high, holy, holy forever. Come on, church, to sing. If you've been forgiven, if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. If you walk in freedom, and if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. Come on, sing the song. Sing the song forever and amen. And the angels cry, holy. All creation cries, holy. You are lifted high, holy, holy forever. We sing, if you've been forgiven, if you've been forgiven, and if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. Oh, come on, church, if you walk in freedom, and if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. Sing the song forever and amen. And the angels cry. Come on and sing. Holy. All creation cries, holy. You are lifted high, holy, holy forever. Lord, hear your people sing. Hear your people sing. Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. Come on, church, to sing. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Come on, with your loud voice to sing. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands
above them all. Jesus, your name is the highest. Your name, come on, lift up his name. Stands above them all. His name is above all names. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Come on, church, sing. Your name is the highest. Your name is the greatest. Stands above them all. All thrones and dominions, all power and positions. Your name stands above them all. And the angels cry, holy. He is holy forever. Come on, church, let's sing his holiness. You are lifted high, holy, holy forever. Lord, hear your people sing. We sing holy. Oh, we cry holy. Holy, you will always be. Holy, holy forever. You will always be. Holy, holy forever. You will always be holy, holy forever. Oh, you will always be, you will always be holy, holy forever. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. We bless your name, O God. You are holy, O God. You are holy, O King Jesus. Hallelujah. We bless your name. We worship your name, O God. You are holy forever, O God. Oh, you are holy forever, King Jesus. Hallelujah. Oh, purihin ka, Panginoon. Sambahin ang ngalan mo. Yes, Lord, we bless your name. We worship your name. We acknowledge your presence, Lord, in this place. Hallelujah. The kingdom of heaven, Lord, is at hand. Ang paghahari mo, Panginoon, ay narito na. Salamat, Panginoon. Lord, sa hapong ito, Lord, patuloy, Lord, dinideklara namin, Panginoon, kasama ka namin. Lord God, as we move to your word, Lord God, at sa aming pagbibigay ng aming mga handog, Lord, malugod ka, Panginoon, sa aming pagsamba, sa aming pagbibigay, Panginoon. Lord, patuloy, Lord, siniselyuhan po namin, Lord God, at ina-apply po namin the blood of Jesus, Lord, in this place. We are protected. We are loved by God. Hallelujah. Rabakanda rabasika tarabayanda rebeshika rabababa. O purihin ka, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa hapong ito. Naniniwala po kami't nananampalataya, Panginoon. You are here, O God. And let your presence dwell, Lord God, in the midst of us. Katagpuin mo, Panginoon, ang puso ng iyong mga anak sa oras na to. Lord, salamat po sa hapong ito. We give you all the glory, all the honor and praises in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Isang masaganang hapon. Amen. Pakisabi po sa katabi mo, isang masaganang at masayang hapon sa'yo. Amen. Sino po dito yung masaya? Amen. Thank you, Lord. Kami po sobrang saya. Lalo na po nung linggo.
to be continued. Okay, salamat po sa Panginoon, no? Ang sarap po sa pakiramdam, no? Na laging masaya, no? Ang mga anak ng Diyos. Amen? Amen? Kapag ikaw ay nasa presensya ng Panginoon, amen, you will overcome every deception of Satan in our lives. Amen? May kakulangan man, may pagsubok man, ang sabi ni Pablo, walang makakapaghiwalay sa pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Sige po, tayo ay darako na. Sino po yung handa na ngayon para makinig sa salita ng Diyos? Sa lahat po ng aming mga manonood, lahat ng mga onliners, isang mapagpalang hapon po sa bawat isa. Okay, tayo po ay darako sa salita ng Panginoon. Amen. Ang ating pong pag-aaralan sa hapong ito po ay aking pinamagatang A Call to Remember. Amen. Okay, pag pinag-uusapan po yung pag-alala or kaya yung mga bagay-bagay na dapat natin tandaan, lalo na no, yung mga kapag po yung mga senior no ay talagang nakapunta ka na sa mga 50s, 60s, ayan, medyo minsan po may mga bagay na nakakalimutan. Amen. Amen. But still, Lord God, ito po yung ating tatalakayan, no? Naniniwala po ako na ang bawat isa sa atin ay may dahilan bakit tayo ay tinawag ng Panginoon. Amen. May dahilan bakit kailangan alalahanin ang lahat ng bagay na gustong ipagawa ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen. Sa hapong po ito, no, tatalakay po tayo sa buhay po ni Elijah and Elisha. Sino po yung nakakaalam kay Elijah and Elisha? Makikita po natin yan in 2 Kings. Amen. Okay, about the double portion. Okay, Elisha asking for a double portion of the Spirit like Solomon. Elisha asked not for worldly things but for spiritual power. Amen. So ang sabi po dito, no, kung mamaya po babasahin natin yan sa ating teksto, no po, no, makikita po natin diyan, siguro alam naman po natin yung story po ni Elijah. Amen. Siya po ay na-rapture. Amen. Siya ay dinagit. Siya po ay kinuha ng Panginoon na hindi siya namatay. Amen po. Sino po yung nakakaalala sa kasaysayan po ni Elijah at Elisha? Ay, parang yun lang atang senyor, ang mga nakakatanda na to. Okay, so, ang sabi po dito, no, si Elijah po, siya po ay na-rapture, siya ay dinagit. Amen. Tayo po, no, sa pagbabalik ng Panginoon, no, katulad din ni Elijah, tayo po, no, kung handa ang bawat isa sa atin, kung tayo po ay ready to meet the Lord in the air, kasama po ba tayong mararapture? Amen. Sigurado ko pong marapture kayo. Amen. Lahat ng mga mararapture dito ng buhay. Amen. First trip, ayun. First trip tayo, hindi sa second trip, okay? No? Kasi doon sa second trip, makakaranas ka ng tribulation, no? So now, lahat po ng gustong makasama sa rapture, magsabi ng praise the Lord. Yan na po yun na po yung hinihintay ng bride. Amen. So dito po no sa story na to no, isa sa mga si Elijah po, yan po sinabi ko kanina na siya ay na-rapture, siya ay dinagit. Siya po ay kinuha ng Panginoon na hindi namatay. Amen. Siya po ay buhay nung siya ay kinuha ng Panginoon. Amen. At nung makita ang nagkaroon po ang nag-witness po sa pagdagit kay Elijah ay si Elisha. Amen. So siya po yung naging witness. No po, kaya nga po nung bago sila pupunta dun sa lugar na kung saan siya ay kukuhanin ni Lord o mararapture, di ba? Habang sila ay papunta doon, sila ay nag-uusap, maraming katanungan, no? Si Elisha kay Elijah. At ito yung itong teksto natin, dito tayo iikot. Okay? At isa sa mga nagustuhan ko kay Elisha, ang sabi dito sa ating intro, no, pwede naman siyang manghingi, no, ng mga bagay-bagay, no, sa pansarili niya. Amen. But ang sabi dito, Elisha asked not for worldly things. Hindi siya humingi ng mga material na bagay, amen, o yung mga bagay na pansarili niya. Bagkus ang sabi dito, i-ask about the spiritual power. Amen.
In 2 Kings chapter 2 verse 9, ang sabi po dito, and it came to pass when they were gone over that Elijah said unto Elisha, ask what I shall do for thee before I be taken away from thee. Ang sabi po ni Elijah kay Elisha. And Elisha say, I pray thee, let a double portion of thy spirit be upon me. Okay, sa Tagalog po, ang sabi dito sa 17, no? Okay. Meron ba dyan, ate? Pakiano mo nga. Sa Tagalog. Wala ba dyan? English lang. Okay, so dito po makikita natin no na nagtanong po no si Elijah kay Elisha na ang sabi dito no kung siya ay kukuhanin no ang sabi dito no before I taken away ang sabi dito ano ba yung ayan nandiyan ang sabi dito pagkatawid nila sinabi ni Elias sabihin mo sa akin kung ano ang ibig mong gawin ko para sa iyo bago ako kunin. Ang nagsasabi po dito ay si Elias. Sumagot si Eliseo, kung maaari, ano sabi niya? Ipamana ninyo sa akin, ano po? Ang dalawang bahagi ng iyong kapangyarihan. Amen? Ang sabi dito, sinabi ni Elias, sabihin mo sa akin. Sabi ni Elias, ano ba yung buri mo? Bago na ako kunan, Lord, sabi na, ano ba yung gusto mo na ibigay ko sa'yo? Ngayon, no, for example, yung nanay mo, nag-graduate si Jersey. Siyempre, may honor siya. Siyempre, para kuswelo doon sa nagtapos with honors, ang dami niyang award. No? Siyempre, bilang magulang, di ba, tuwang-tuwa ka dahil talagang pinagbutihan yung kanyang pag-aaral. Siguro, kahit naman sino sa atin naka-encounter niya, no? And then before the graduation or before yung makukuha yung award ng bata. No, kasi ako yung mga anak ko nung sila ay nag-aaral, ganun din ako. Ganun din kaming ng papa niya. Before the minsan nga ipagahan kasi noon uso yung handa-handa, di ba? So now hindi na eh. For ang tawag doon, labas na lang no? So now, di ba, bilang magulang, sasabihin ng nanay sa'yo, nak, dahil ating kang, actually dito, hindi man sinabi ni Elias yung ginawa ni Eliseo. Ang sinabi lang ni Elias, ano ba yung gusto kong ibigay ko sa'yo. Pero tayong mga nanay, di ba, tayo na mismo yung magkukusa sa mga anak, nak, dahil may nikwa kang honor, nano yung buri mo? Isaliko kaya ka. Di ba? Mag-aas tayo, ano bang gusto mong gift na ibigay ko sa'yo? Kasi pinagbutihan mo sa loob ng isang taon ang dami mong award. Di ba? So, syempre yung anak, sabihan na ba, ma, okay mong gangala. Uwe. Diba? Meron ba? Pag sinabi ni nanay na, nak, eto yung ano yung gusto mo? Bilang anak, yun na yung pagkakataon natin na sabihin sa magulang natin kung ano yung gusto natin. Nakukuha ba natin? And sasabihin ng anak, syempre, hindi na nakaringgip na yan ni mamo. So, kunan mo na itang pinakamainam. So, dito, tingnan nyo po dito, no? Nag-ask po si Elias na kung ano ang ibigay o gustong gawin ni Elias no bago siya kunin. But sumagot si Eliseo dito, no ang ganda nung niya. Ang sabi dito kung maaari ipamana ninyo sa akin ang dalawang bahagi ng inyong kapangyarihan. Amen. So makikita po natin dito walang involvement na pansariling gusto. Kung hindi, ang sabi dito, yung kapangyarihan o authority na meron si Eliseo. Now, ang sabi dito, in this passage, Elijah said unto Elisha, what he will do if he will be taken away. No, yun po yung sinabi dito. The double portion of Elisha requests not for the power of working miracles, ang sabi dito. No? Ang hiningi po ni Elisha o ni Elias, ang sabi dito,
ni Eliseo, no, ni-request niya kay Elijah, ang sabi dito ay hindi kapangyarihan para magpagaling. Ang sabi dito, power of working miracles or even be powerful than the others prophet or to anyone. Actually po, si Elijah po, si Elisha po ay meron din siyang kasamang mga prophet, no? Kaya nga po makikita natin dito, no, nung nabigyan siya ng pagkakataon na siya ang gustong makasama, no, ni Elijah, yun na yung pagkakataon, sinamantala ng pagkakataon, no, ni Elisha, no, yung sitwasyon na yon na kung saan siya ang pinili, no, ni Elijah para maging witness niya, no, doon sa pagdagit ng Panginoon sa kanya. Nakukuha po ba natin? And ang sabi ng Bible, sa Bible commentaries, yung mga Bible commentaries, ang sabi doon, hindi lang po si Elisha, no, ang prophet that time, marami sila. But very blessed, sobrang pabor ng Diyos. Amen. Nakakasunod po ba kayo? Pabor ng Diyos, no, sa pagkakataon na to, no, ang sabi dito na si Elisha, no, ang siyang napili, no, para maging witness, no, maging witness, ibig sabihin ng witness, ano sa Tagalog ang witness, maging saksi. Ayan, sa pagdakit ng Panginoon kay Elijah. Amen. And now, ang maganda pa dito, ang sabi dito na hindi niya hiningi. No, dito, dun sa ang sabi lang niya, a double portion of anointing, yung, sabi dito, yung kapangyarihan. Amen? But ang sabi dito, powerful than other prophets, no? Ang tawag doon, yung posisyon na dahil wala na si Elijah, no, yung posisyon na mapupunta sa kanya. Amen? So, pwede yun. Pwede naman niyang sabihin yun. Amen? Kasi siya yung dinala ni Elijah eh. But dito po, ang sabi dito, no, kapangyarihan na ipamana sa kanya. And ang sabi dito, no, Elisha requests not for the power of working miracles or even to be the power than the others prophet or to anyone. Elisha asking for a double portion was to apply to him because simply to be heir to the prophetic, sabi na, prophetic office and gifts of his masters. So, ibig niya sabihin, dahil mawawala na yung kanyang mentor, amen, yung nag-disciple sa kanya as a prophet, amen. So, ang gusto po ni Elisha, no, kung ano man, no, yung meron yung kanyang mentor, ay mas igit pa, hihigitan pa, amen, doon sa ibibigay sa kanya. Amen. Now, ano ba ibig sabihin, Pastora? Ang kahulugan ng double portion. Okay, hindi ko po wala dyan, no? Anuhin ko na lang. The idea of a double portion in the Bible is one of a double blessing. Ano kayang double blessing? Yeah? It was typically used in the Old Testament. In the Old Testament to refer to the birthright. Wow. Actually, meron din tayo niyan eh. Amen? Sabi dito, typically used in the Old Testament to refer to the birthright or the inheritance required by the oldest son. Makikita po natin yan, no? Mamaya tatalakay nan in Deuteronomy chapter 21 verse 17. So dito, ang ibig palang sabihin ng double portion in the Bible ay inire-refer your birthright. Amen. Ang sabi dito na, ano pang ibig sabihin ng iba? Double blessing, double favor of God. Oh, hallelujah. And then sabi dito, inheritance that you receive. Amen. Kung kanino ka nakakonect. Amen. Amen. Kaya 'di ba sa mga pastor natin, every time na nagtuturo sila dito, laging sinasabi, siguraduhin ninyo tama yung kinokonektahan ninyo. Amen po ba? Kasi kung ano yung kinokonektahan ninyo, magiging ganun din kayo. But ang sabi dito, mas higit pa. Amen po ba? Now, ang sabi dito,
The double portion of Elisha requests not only the power, uulitin ko, even to be the powerful than the others prophet or to anyone. Elisha asking for a double portion was to apply to him because simply to be her, to be prophetic office, ang sabi dito, and gifts of his masters. Ang request ni Elisha, bakit ganun na lang yung gustong gawin ni Elijah sa kanya? Isa sa mga revelation na ibinigay ng Lord sa akin, na habang nabubuhay si Elisha, yung legacy ni Elijah ay nakikita sa kanya. Amen? Nakukuha po ba natin? Kaya nga po makikita natin, no, yung legacy ni Elijah, yun yung reason. Bakit iningi niya yung pamana na yun? Because ang sabi po no, ng mga Bible commentaries, ang sabi doon, ang gusto ni Elisha, bilang nag-mentor, bilang nag-disciple sa kanya, sa legacy, kasi wala na yung mentor niya dito eh. Wala na siya dito, na-rapture siya. Now, sino yung magpapatuloy doon sa ginawa ng kanyang mentor? Yung minentoran. Amen po ba? Nakukuha po ba natin? At ang sabi ng Bible, double portion. Double portion of blessing, the birthright in the Old Testament na ibinigay. Amen? Kay Elisha. Walang dugo na nag-uugnay sa kanila. Amen? Hindi sila magkamag-anak. Amen? Amen po ba? But, ang sabi dito, kung pag-aaralan natin itong pag-aaral, they are both prophet. Amen po. In Deuteronomy chapter 21, verse 17, he must give, no? Basahin ko yan. Actually, nandito to eh. Ang sabi dito sa Deuteronomy 21:17, ano ba yung ano niyan ate? So, ang sabi dito, but he shall acknowledge the firstborn, the son of the unloved, by giving him a double portion of all that he has. Lahat ng meron kay Elijah ay ibinigay niya kay Elisha. Dahil tinuring niyang anak na panganay. Amen po ba? And sabi dito, by giving him a double portion of all that he has, for he is the first fruits of his strength. Amen. The right of the firstborn is his. Amen. So ang sabi dito, no, ang sabi ng Deuteronomy, lahat na meron si Elijah, wala siyang tinira. Ibinigay niya, ipinamana niya kay Elisha ang lahat ng meron siya. Amen. Amen po ba? Nakukuha po ba natin? Ang sabi dito, he must give the customary double portion to his eldest son, who represents the strength of his father. Amen. Ang turing ni Elisha kay Elijah, hindi lang mentor, hindi lang nag-disciple niya, kundi tinuring din niyang ama, tatay si Elijah. Kaya nga anong ginawa, anong kanyang tatay? Ibinigay niya ang lahat ng pamana na meron siya. Nakukuha po ba natin? Lahat na meron siya, sabi nung binasa natin, ay ibinigay sa kanyang anak. Titingnan po natin yan, sabi ko nga, walang kaugnayan sa pisikal. Ang kaugnayan nila is spiritual. Amen po ba? Nakukuha po ba natin? Sabi dito, the strength of his father's manhood and who owns the rights of the firstborn, even though he is the son of the wife his father does not love. Ibig sabihin, walang kaugnayan physically. Si Elijah kay Elisha. Amen? But looking forward, tingnan po natin kung pag-aaralan po natin yung kanilang buhay. No? Kung ano man, kung papaano, kung ano yung tinatayuan ni Elisha sa kanyang pananampalataya, kung ano yung tinatayuan ni Elisha sa kanyang paniniwala, malaking bagay si Elijah sa kanyang buhay. Amen po? Bawat isa sa atin dito. Amen? Bakit tayo nag-grow sa Panginoon? Bakit tayo naglilingkod kay Lord? In behalf sa mga sitwasyon natin, nagpapatuloy tayo. May kaugnayan lahat ng mga taong kinonek ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Sino po yung naniniwala doon?
lahat ng bagay na ginagawa na anuman ang meron natin ngayon, may kaugnayan po yung mga tao sa paligid natin na kinokonektahan natin. Mga pastor natin, amen? Minamahal ba natin yung mga pastor natin? Do you serve your pastor? Tingnan niyo po si Elisha. Sa dinami-dami ng mga propeta, bakit siya ang isinama? To be witness sa kanyang pag-rapture, sa kanyang pagdagit sa kanya. Amen. Sa dinami-dami ng propeta doon sa panahon na yun, bakit? Si Eliseo ang napili ni Elijah. Why? Para sa akin, nakita niya kung ano yung meron siya dito sa kanyang menentoran. Nakukuha po ba natin? Kaya totoo yung sinasabi in the New Testament eh. Hindi usapan dito sa tagal na paglilingkod mo sa Panginoon. Hindi usapan dito yung tagal sa pagiging Kristiyano mo. Kaya nga ang sabi ni the New Testament, may nauunang nauhuli, may nauhuling nauuna. Now ang tanong, saan ka dun sa dalawa na yon? Nakukuha po ba natin? Elisha wanted to be counted of Elijah's firstborn. Eto siya. Ang sabi dito, ang gusto ni Elisha, no, talagang dinideclare na siya ay isa sa mga unang anak ni Elijah. Pangalandakan ng Elisha to. Amen? In our generation, amen po ba? No? Tayo ay tinuring ng ating Panginoong Jesus, kagaya ni Elijah. Amen, na mga firstborn, lahat ibinigay ng Panginoong Jesus para sa atin. Amen. Nung napako siya sa krus, bakit siya namatay sa krus? Bakit siya ibinigay yung buhay niya para sa atin? For the sake na para sa kanyang sarili? Sabihin mo, hindi. Para sa kanan at kaliwa mo. Para sa harap at sa likod mo. Yun yung reason, kagaya din. Amen. Ni Elijah at ni Elias, ni Eliseo. Amen po ba? Kaya nga sabi dito, pinangalandakan ni Elisha, wanted to be counted. No? Mapabilang siya sa isa sa mga anak ni Elijah. Tayo kaya pinangangalandakan natin na tayo nga ay anak ng Diyos. Pinangangalandakan ba natin ang ating Panginoong Yesus ay namatay at sa ikatlong araw mo na buling na buhay para sa atin? Amen. Pangalandakan tao mo ba ita? Totoo. Amen. Kaya nga anong nangyari kay Elisha? All the power. Ang sabi dito, no, ang hinihingi lang niya double portion, pero ang sabi ng Bible, lahat na meron kay Elijah ay ibinigay niya kay Elisha. At makikita po natin dito, napakahalaga nung deklarasyon nila. Yung deklarasyon po ni Elisha. Deklarasyon ni Elijah. Nasabi na, anong gusto mong gawin ko sa'yo? Napakatalinong mga tanong, napakatalinong sagot. Amen? Nakukuha po ba natin? And sabi dito, no, Elisha wanted to be counted as Elijah's firstborn. He wanted to carry on his legacy. Legacy and receive what belonged to Elijah. Alam niyo po ba na sa ating journey na paglilingkod sa Panginoon, kaya nga ang church, no, kung papasok ka sa ministry, talagang rini-required tayo na magsimula tayo doon sa una. Amen? Why? Because doon pa lang tinuturuan na tayo ng church, tinuturuan tayo ng Panginoon how to humble ourselves. Pero itang datang ka Kenya, agad-agad, buri mo talakad ka, alang makanito. Kung nga si Lord, Jesus nga, Misaya niya. Amen? Iya'y magligtas kinsang katauhan. Pero bebane pa rin yung sarili na. Why? Because gusto ipakita ng Panginoon ni Jesus sa atin how to become a good servant of the Lord. Amen po ba? Kaya nga ang sabi dito, no? In other words, he wanted the Elijah's anointing to pass to him so that he could carry on Elijah's work. Hallelujah! Amen? Maniwala na ko man na anointed kayo. Kasi kung naniniwala kayo na anointed kayo, dapat ala kayong fear.
Sa Bible study, pag sinabing ikaw mag-exhort, pag sinabing ikaw ang mag-opening prayer, you are ready. If you believe that you are anointed, kapatid, dapat alika tatakot. Saan ka man dadalhin ng yung nagme-mentor, you are ready, you are prepared. Amen. Amen po ba? Nakukuha po ba natin? Nakakakuha tayo po. Why? Because, ang sabi dito, no, kaya yun yung dinisire ni Elisha kay Elijah kasi ang gusto niya, mas lalo siyang mapagamit sa iiwang trabaho ni Elijah sa kanya. Amen. Nakakuha tayo po. Nakukuha po ba natin? He wanted Elijah's anointing. Ikaw ang tanong. Naniniwala ka ba na you are anointed? Elijah's anointing to pass to him so that he could carry on Elijah's work. Even sa ating generation. Actually, kung titingnan natin ito, in the Old Testament, walang pinagkaiba ito kay Jesus at sa mga 12 disciples. Hinihanda muna ng Panginoon ang lahat bago siya nag-ascend. Amen po ba? Amen. At tinuruan niya yung mga disciples no, sa mga bagay-bagay na dapat nilang gawin at sa mga bagay-bagay na hindi nila dapat gawin. Sino po yung mga disciple ni Christ? Amen. After Elisha requests the double portion, Elisha did not desire more. Amen. Sabi dito, after naibigay yung request ni Elisha, ang sabi dito, hindi na siya humingi ng higit pa. But, ang sabi dito, Elisha did not desire more. Yet, God gave him more than he desired or expected. Di ba? Ang sarap na, no? Ganun si Lord. No? Makanyayay Lord. Na noon pa man hanggang ngayon, same. Ito lang yung hinihingi natin, no? Binigay yung request kay Elisha, pero anong ginawa ni Lord? Anong ginawa niya? Ibinigay pa niya yung pinakamainam. Yung gusto pa na hindi inaasahan ni Elisha. Even si Lord, ganun din ngayon sa atin, walang pinagkaiba. At eto ang matindi, walang paborito si Lord. Amen. Linilinaw ko lang po yan, alay ang paborito ni Lord, pante, tamongan. We are equal in the sight of God. Nagkakatalo-talo lang tayo sa pananampalataya at paniniwala. Bakit? May nauuna at merong amen. Mo pwedeng sabihan kasi paborito ng pastora yan, kaya tsuya kaya nali. Amen. Akawa tayo po. Nakukuha po ba natin? Sa harapan po ng Lord, ninilinaw ka lang, walang paborito si Lord. Lahat tayo ay kanyang mga anak. Pantay-pantay. We are equal. Sabi mo sa equal tayo, ha? Amen. Nagkakatalo-talo lang tayo doon sa pag-response natin sa ubasan ng Panginoon. Bakit may napopromote? Bakit nananatili? Amen? Bakit? Sa pamamagitan ng pag-response at paniniwala at pananampalataya. Sa dinadamay ng mga prophet that time, bakit si Elisha? Hindi nyo ba natubang si Elisha? Amen. Para ngayon. Sa dinami-dami nyo, bakit siya? Amen. At eto pa, no, ang ating Panginoong Jesus, siya ay nagsimulang magministry dito. Sa dinami-dami ng mga tao, bakit? Sina Simon, sina Pedro. Eto pa, sa dinami-dami ng mga bahay, nakukuha po sa dinami-dami, ha? Diba? Doon sa 12, ha? Amen? Kaya nga kung titingnan natin, no, yung mga men and women of God in the Bible, sobrang dunong nila. Kaya kapatid, lahat ng mga naglilingkod sa Panginoon, you have that double portion. Hallelujah.
you have that double portion. Yung double portion na yon, package niya. Sabi dito, ito lang yung hiningi ni Elisha. But hinigitan ng Panginoon pa yung ibinigay sa kanya. Are you ready for this? Yung Diyos ni Elijah at ni Elisha, Diyos mo din ngayon. Kaya din bang gawin ng Lord? Yung ginawa niya doon sa mga lingkod niya from the Old Testament until this generation. Ang tanong, bakit hindi mo na-feel that you are not anointed? Bakit hindi mo na-feel na every time na naglilingkod ka kay Lord, hindi mo na-feel that you are not anointed? Amen. Malaking bagay yung relasyon nating ginagawa araw-araw sa Panginoon. Malaking bagay yung ating prayer life, our devotion, reading the Word of God. Kapatid, doon sa hinihingi natin na yon sa Panginoon. Amen po ba? Nakukuha po ba natin? Kaya nga sabi, in other words, he wanted Elijah's anointing to pass him. To pass, ang sabi dito, maipasa sa kanya. So that he could carry on Elijah's work. Sabi dito, after Elisha requested the double portion, sabi dito, did not desire more, yet God gave him more than he desired or expected. God gave, eto pa, the miraculous gift of God's Spirit than Elijah had. Mas hinigitan pa niya yung ibinigay ng Diyos kay Elisha kung ano yung meron kay Elijah. Now, ang tanong, sino yung may gusto no? Amen? Kaya nga papasok dito yung sinabi ni John Maxwell. Sabi ni John Maxwell kasi, isa sa mga nagme-mentor in leadership. Amen. Sabi ni John Maxwell, kapag nakapag-train ka ng isang leader na hinigitan ka, doon ka pa lang na masasabing you are a great leader. Kapag may lumampas sa'yo. Now, ang tanong, may lumampas na ba sa'yo? Ako kasi madami na. Ibig sabihin, sabi ni John Maxwell, doon mo palang mapapatunayan that you are a good leader. Now, ang tanong, ilabas na natin yung pastor. Sa mga tinuturuan natin. Sa sa cell group natin. Ito, sa cell group na lang, wag ilabas na natin yung mga pastor, no? Ilabas na natin. Sa mga RRF leader. Okay. Kasi sa RRS, sa cell group po natin, is a small group. Parang church na yan. Diyan bumubuo, diyan nagsisimulang buuin ang isang iglesia. Nagsisimula lang yan sa cell group. Small groups ang tawag dyan. Amen. Now, simulan natin sa mga cell group. Sa mga cell group ba natin? Meron na ba tayong nate-train? Amen. Meron na ba tayong natututukan? Meron na ba tayong ang tawag doon na naturuan? Kung paano manalangin, naturuan na ba natin sila kung paano mag-exhort? Ang sabi dito, i-apply natin yan. Ang sabi ni John Maxwell, if you do that, then you will become a great leader. Ngayon, kung wala pa, hawakan mo yung kanan ng kamay mo. Sige, taas mo yan. Taas mo yung kanan ng kamay mo. Tsaka may tapat kay ngisip mo, sabihan mo ngayon, esep. Amen? Amen. Why? Because kinreate tayo ng Panginoon. Lilikha tayo ng Panginoon for a purpose, kapatid. Lilikha tayo, kaya ka nandyan. Hindi dyan sa upuan mo. Kaya ka nandyan. Kung ano man ministry ibinigay ng Lord sa'yo para magamit mightily. Ang mga Kristiyanong naniniwala sa Panginoon, hindi pa urong, kailangan pasulong. Ang mga Kristiyano, kailangan laging pasulong. Kayo, paurong. Amen. Eko pa atras, kailangan ng biyaning neto nga Kristiyano, pasulong ng pasulong. Sa Tagalog, ano sa Tagalog ng pasulong? Abante. At punta ka niyang balayit, ang dyaryo. Amen. So kailangan bilang isang mananampalataya, kailangan naka-mindset ka, kapatid.
Alika, 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 nana, paatras, kailangan paabanti ka. Imbiye mo paabanti ya. Yung ministry mo paabanti ya. Yung pagkakilala mo kang Lord, paabanti ya. Eya pasulong, eya paurong. Amen. Nakukuha po ba natin? Kaya nga kung minsan nafe-feel natin para wala tayong anointing kasi nga, yung laman ng isipan natin. Kaya nga ang sabi ng preaching ng Karihan, kailangan magbago ng isipan. Tanggalin ang lahat ng mga data na hindi. Kung kinakailangan, anong tawag doon? Yung computer pagpuno na? Reformat. Kasi marami na mga data nakatanim dyan. Mga data, mga information nasa isip, kailangan natin i-reformat kung minsan yung mga isipan na sa papaanong paraan, kailangan tayo magbabad sa salita ng Panginoon. Amen. I-reformat talaga yung isipan tamo, yung lahat ng mga data, information nandyan, tanggalin na natin, sabihin na, tanggalin natin. Yung mga viruses, hindi lang yung computer ang merong virus. Amen. Nakukuha ba natin? Laman ng mga isipan natin, punong-puno ng virus. Amen. Kapag ang isang cellphone, binuksan mo, and then kung nagpumunta ka sa isang ang tawag doon, tapos umiikot siya, naglo-load siya, ibig sabihin, puno na siya, kailangan siyang i-reformat. Pag na-reformat yan, matatanggal yung lahat ng mga nandun, mga information, mga picture, tatanggalin lahat yan. Parang magiging bago siya. Same. Sabihin mo sa atin mo, ganun din sa atin. Amen. For how many years na tayong Kristiyano? Amen. Pilantanang banuang Kristiyano, pilantanang banuang tutugtog, pilantanang banuang kakanta, pilantanang banuang lalakad. Amen. Tanam na naman lalakad tamo na. But still, amen, the same pa rin. Anong kailangan natin baguhin? Repent, for the kingdom of heaven is at hand. Pagbabago ng isipan. Alila mo, basta luglugan. Hindi lang basta banlawan yung nasa kaisipan natin, kailangan tanggalin. Amen? Pag naglaba ka sa puti, ibababad mo, tapos meron pa ring mancha, paboren me, alimi. Metok na nga nita, anggat, milala ko. Amen? Ganyan din sa mga kaisipan natin. Kasi, kung nanitang apapractice mo, lulob kang isip mo. Kasi tama, aminan tama, iligtakin po to. Puta na mo, Lord, dahil tingjan mo naman. Di ba? Lord, promise po to, mamasa na akong Bible. Mag-promise ka pa yan, mag-promise ka pa. Di ba? Minsan ganun tayo. Mahilig tamo kayang poto. Mahilig tamo kitang wait Lord. Kitang kakawait mo kang Lord, ikwa mo ng metudtod. Tapos kinabukasan, yan na naman Lord. Wait mo Lord, wait mo. Ikwa na mayari parminggo, itang wait mo. Ayan na naman, simulan mo na naman Lunis. Kuwata mo po. Kaya nga ang sabi dito, no, God gave the miraculous gift of God's Spirit than Elijah had. Amen po. Actually, in the book of Acts, after Jesus ascended, anong iniwan ni Jesus sa mga disciples? The Holy Spirit. And after mag-ascend in the book of John, after nandyan, ano yung susunod? Book of Acts. Amen. Ang sabi ng Panginoon sa kanila in the four gospel, in the Matthew chapter 28, 18 to 20. Ang sabi doon, pag alis niya, sabi niya, hindi niyo na ako makakasama dito, pero meron akong iiwan. And after the book of John, in the book of Acts, doon na nagsimula. Talagang inilaban na ng mga disciple. Why? Because yun yung sinabi ng guru nila, yung teacher nila. Amen. Lahat ng mga naituro ni Jesus sa kanila, they perform it very well. Kaya nga in the book of Acts, anong unang-unang ginawa? They go in the upper room. Anong ginawa nila sa upper room? Ninalbela, no.
Ano sabi doon? Sila ay nanalangin ng iba't ibang wika. Amen? Amen po? In this generation, kapatid, ala ni Pablo. Itang Pablo, ne? Ala ni Mateo. King generation na ini kapatid, iking disciple ng Christ. Na may impart ket isulit nung naritang buri ng pagawang Lord kay bawat metong kaya katam. Now, if you are not filled, amen. Etamo po pipilit itang inakalooban ng Ginoo. Paborin mitang way ng Lord, may pipilit itang kaya ko. Kaluan mo na ang Kristyano, pipilit mi pa rin itang kaya ka. Panayan mi. Panayan mi itang kaburian ng Lord, aliwa itang kaburian mo. Kagagawang way kang sarili mo. Bala mo kapatid, patse way yung ginamit mo, paulit-ulit siya mo yan, bala mo rin Israelites kaya disyerto. Ating proper way, ating sikretong dalan, pero gewa, bas, burida pa itang. Migduro-duro la, bakit? King sobrang siyas dang buntok. Akawata mo po. In Isaiah chapter 61:7, instead of your shame, you will receive a double portion. And instead of disgrace, you will rejoice in your inheritance. And you will inherit double portion in your land. Oh, hallelujah. And everlasting joy will be yours. Amen po ba? Ang sabi dito, ang sabi ni Isaiah, no? You will receive the double portion sa pamamagitan, no, ng mga bagay-bagay, no? Tayo ay doon sa biyaya ng Panginoon, araw-araw yung mga ginagawa natin, di ba? And sabi ni Isaiah, you will rejoice in your inheritance. Iyon naman ang gusto ng Panginoon eh. Lahat ang sabi doon, kaya ibinigay ng lahat, masinigitan pa ng Diyos, yung ibinigay niya kay Elisha. Ang sabi dito, para ma-enjoy ni Elisha yung kanyang buhay na paglilingkod dito. Amen. Tayo po ba na-enjoy natin yung paglilingkod natin sa Panginoon? Pwede naman gawin ni Lord. Sino po yung gusto? Pwede naman na habang naglilingkod ka, talagang i-bless na kang Lord. Amen? I-bless na kang Lord mightily, physically, mentally, spiritually, and financially. Pwede naman yan. Sabihin mo, pwede naman sabay. Amen? Kung minsan, Lord, mamangang ko mga lumbes, pati nga po, Lord, okay na ako. Amen? Po okay to. Amen? Pwede naman itang bumieta mo. Kaya pinting mensahe ni Kaharian, kaharian ng Lord, normal ang himala. Sa kaharian ng Diyos, all are provided. Lahat normal sa harapan ng Panginoon. Kaya nga sabi niyo, ang kaharian ay dinadala natin dito sa planet Earth. Kung ano yung nasa heaven, pwede naman natin ma-experience dito sa lupa. Yan ang mensahe ng kaharian. Hindi po tapang may wala tamong Kenny. Di ba minsan, na ako. Ali po. Hanggang at syuta mo, Kenny. Pwede tayong I-enjoy living in the kingdom of God. Diba? Supernatural. Amen? Sabihin mo, kasipin mo, supernatural. Normal yung himala. Amen? Amen? Lumakad tayo na naaayon sa kalooban ng Panginoon, hindi sa kalooban natin. Amen? Elijah knows that the time is growing now are very short. Alam ni Elijah, it's too short. Amen? Kailangan ito yung magiging pananaw ng isang nagme-mentor. May pagkakataon, no? Bakit ang church, every now and then, may tinitrain, may KRE, may leadership training? Ano yung reason? Kasi darating yung pagkakataon, yung mga pastor ninyo, 10 years, 20 years from now, no, hindi wala na. In Jesus' name. Wag naman. Ika nga, 77 ako. Alinay pa ang dalasan. No, I mean, may pakailiyay tang ketang buto. Wala ka dyan mo may papakailiyan. Amen? Ano yung reason? Sabi dito, alam ni Elijah na darating yung pagkakataon at ang hindi inaasahan ni Elijah, yung instant, kasi hindi man may kasakit, hindi siya namatay. Amen. Sino kayo may gusto nun? No? Actually, even si Enoch. Diba? Enoch. Amen.
Elijah knows that the time is growing now are very short. Alam ni Elijah, darating yung pagkakataon na siya ay mawawala dito. Amen? Mawawala yung lakas. Amen? Dahil, sabi dito, the age is passing by. Kumbaga, magbabago yung edad, magbabago yung yung galaw ng katawan. Amen? Yun yung reason, no? Alam ni Elijah yan. Kaya ang ginawa niya, talagang nag-train siya. At yung kanyang tinrain, mas matindi pa kaysa sa kanya. Now, ang tanong, mas matindi ba kayo sa mga leaders ninyo, sa mga pastor ninyo? Wala na sinagot. Amen? Kasi yun ang sabi dito, si Elijah, alam niya, it's too short. Darating yung pagkakataon, mawawala siya dito. Kaya nga makikita natin dito, no, alam din ni Elisha na yung magme-mentor niya, nagme-mentor sa kanya, aalis siya dito. Kaya nga ang gusto niya, no, yung ipamamanas sa kanya, ituring mo ko na bilang panganay mong anak. Amen? Kaya nga makikita natin dito na ibinigay ba, hinigitan ba ni Lord? No, yung mas hinigitan pa, yung ibinigay kay Elisha, doon sa meron si Elijah. Now, ang tanong, ang sabi dito, no, yun ba yung pinapangarap natin? Alin naman itang magmagaling ka, tapos naman, the spirit of boast, and then magmaragul ka. Amen? Yung boasting, ibig sabihin, yung parang, yung proud, di ba? Yung pride, no? Baka isipin mo na rin na, kailangan mas magaling ko kitang leader ko. Di ba? Mas biyasa ko kaya, no? At alam nyo po, yun yung reason why every time na lahat na nag-i-involve sa church, dinadala po namin doon sa prosesong tama. Amen? Yun yung dahilan. Amen? Kung meron man sa mga leader ninyo o mga pastor ninyo na talagang ganun yung way, no, na talagang tinitrain tayo, no, itong pag-aaral na to, no, para sa ating lahat ito, even sa akin. Kasi habang buhay tayo dito, habang may hininga tayo, buhay malakas, hindi pa natatapos yung trabahong ibinigay ng Diyos sa atin. Amen? Amen po? Kaya nga ang sabi dito, no? Sabi dito, alam ni Elijah na siya ay mawawala. Darating yung pagkakataon na mawawala siya dito. A year comes over him before he goes to lead his faithful follower. Amen? Na meron isang tapat na tagasunod niya na pwede niyang iwan sa kanya kung ano man yung mga bagay-bagay na nagawa niya o gagawin, parang iahabilin. Ang sabi dito, sino yon? Yung napili niya? Si Elisha. Amen? Sabi dito, a year comes over him before he goes to lead his faithful followers. Sa faithful follower niya si Elijah. He's trusting someone who can persevere and continue what he started. Amen. Imparting several gifts, appreciation, and the sign of his love to impart to the person who desire. Amen po. Minsan iniisip natin ang akala natin. Kaya nga 'di ba, may narinig akong preaching na ganoon eh. Hindi ko alam kung kay Pastor Samo, kay Pastor Jing, ang sabi dito na minsan ang akala natin yan na yung gift na talagang diyan ka nadadalhin ng Panginoon. Pero minsan meron pa palang mas maganda. Amen? Amen po ba? Sino bang mag-aakala na alam ko lang sumayaw? Amen? Balo mo, tumerak ating kawayan, di ba? Alam ko lang yung sa bali, yun lang yung alam ko. Alam ko lang yung hindi ko rin alam na napapasa ako as a worship leader dahil di naman kagandahan yung boses ko, di ba? Hindi ko din alam na makakapagturo ako ng Bible study, makakapagturo, naging children's din ako, sa Sunday school teacher yan, tanong mo si tita siya. Kumbaga, iniisip ko na parang ang akala ko, yun lang yung kaya kong gawin. Pero pala pag nag-explore ka sa Panginoon, nagpatianod ka doon sa plano ng Panginoon, mas higit pa pala, di ba? Yung igagawin ng Panginoon. And after, abang binabasa ko to, no, nakita ko yung tawag doon na hinihanda, no, ni Pastor Freddy. Kaya pala noon, lagi niyang, nung sinasami kami sa ministry, si Pastor G, on the spot, nag-worship leader, narugubalo ni nga na ako, makananano sabi, kaya pa ang anitay Pastor Jing, 14 years old. Nung mag-first, worship leader, on the spot. Man, so imbalo na mo yan, magaling yan. Merak.
That time, itong Yaharem Dancer King Church na talagang magaling. Isip-isipan mo haring Midalaya King pamanganta. So alam nyo yun, ngayon, pastor na sila. Amen? Sino kayang susunod na maging pastor dito? No, darating yung pagkakataon, tatawagin tayo ng Panginoon doon sa isang mission o doon sa isang assignment na talagang ibibigay ng Lord sa atin. Amen po? Amen. Nakukuha po ba natin? At ito yung sinasabi dito na may maiiwan. Doon, kung ikaw, no, ang sabi dito, bakit yung mga sa music team, bakit nagtitrain kayo? Ano yung reason? Ala lang. No, ano yung reason? Bakit meron kayong tinitrain? Amen. Bakit may nagtitrain ng worship leader? Kasi tingnan nyo naman yung pastor Jing, preacher niya, worship leader niya. Di ba? Awaya po. Bakit kayo nagtitrain sa mga baka? Bakit kayo nagtitrain ng worship leader? Bakit kayo nagtitrain? Lahat ng ministry may training. May training. Ano yung reason? For the next generation. For the future. Amen. Tatandaan kaya ang tayatin mo, Jerome po, yati siya mo. Ay, tama ba mag-train? Alang-alang dugo po, tamutot ko, itanganak, mag-worship leader ko. Tatal na di ba sinabi ng ate Jerayo, yan yung atsyuta pa sa Agustin. Amen, kailangan mag-train tamo. But praise God, ati naman na-train, atino ba nga train? O yung mga upcoming mga dyan sa worship leading, sabihin mo, Diyosa yata tayo. Ang sekreto lang sa pag-worship lead, lahat ng mga walang iba, wala kang ibang imamaster kundi Word of God. Wala nang iba. Kakailangan mangopya na mandaretang kailangan mangopya ka rin. Amen. Dinanda kayo mong tip, ala kayong aliwanggawan, all trainees, wala kayong ibang gawin. Ini mo yung basa nyo. It will come out. Amen. Sabi dito, just before Elijah is taken to heaven, Elisha asked for a double portion of his spirit. In our text, 2 Kings chapter 2:9, when they had a crossover, Elijah said to Elisha, "What can I do for you?" Ulitan kitang text 2 tam. "Before I am taking away from you," ang sabi ni Elijah. Elisha answered, May I receive a double portion of the prophetic spirit energize you?" Sabi dito. In verse 10, doon po nagreply si Elijah. In verse 10, Elijah replied. Sabi dito, "That's a difficult request." Ang sabi ni Elijah. Sabi na, kasakit na naman niyang anyaran mo. Request na yan, sabi ng Elijah. Bakit kaya? Ba't sinabi ni Elijah to? Why? Sabi dito. Tingnan niyo po yung declaration, the word, yung mga words na binibitawan ng tong dalawa na to. Sabi dito, "That's a difficult request," sabi ni Elijah. Ano sabi niya? "If you see me taken away from you," sabi dito, "may it be so. But if you don't, it will not happen." Kung ano yung makikita mo, sabi doon, kung ano yung makikita mo, doon ka mag-move, doon yun ang paniwalaan mo. Kung hindi naman ako, sabi dito, it will not happen, ang sabi doon, doon ka mag-rely. Nakukuha po ba yung context ng sinasabi nila dito? And then sabi niya, this passage means that if his rapture was visible to Elisha, and he was favored with the sight of his assumption, and be an eyewitness. Ang gusto po ni Elijah, sinabi kay Elisha, kung ano yung makikita mo na mangyayari sa akin. Ang sabi doon, it will be so. Yun yun na yung nangyayari. Bakit niya sinabi? Kasi ang gusto niyang patotohanan ni Elijah kay Elisha na maging witness doon sa nangyari sa kanyang pagdakip. Amen. Kaya ang tindi nga po ang tindi nga ni Elisha Bakit? Kasi sa kanya, ibinigay sa kanya, ipinagkatiwala. Alam niyo ba si Lord? Nung mawala siya dito, sa atin ipinagkatiwala ang lahat. Kanino? Sa
lahat ng mga believers, sa lahat ng mga kumilala, sa lahat ng mga mananampalataya. Sa atin ipinagkatiwala, hinabili ng lahat. Sa Matthew chapter 28, 18 to 20, we need to proclaim. Kasama tayo, kapatid. No, doon sa sinabi ni Lord, para i-proclaim ang kanyang salita. Ang sabi doon, go therefore. Ang sabi doon, we need to proclaim. Ano sabi doon? Kailangan tayong humayo sa lahat ng dako. Amen? Hindi tayo tinawag lang. Kaya nga kung mapapansin niyo dito sa church, hindi yung lahat, especially lahat ng mga sa music team, lahat po ay involved sa gawain sa labas. Bakit? Yun ang tawag sa atin. Pangalawa na lang yan. Pangalawa na lang yung pagsayaw-sayaw natin. Pangalawa na lang yung pagtugok. Ang tawag sa atin to preach the gospel. Kaya sa church, pag walang evangelism, hallelujah, delikado yan. Amen ba? Amen po ba? Yun ang tawag sa atin. Alam mo kapatid, pinili tayo ng Panginoon. Amen, pinili ka. Hindi ka basta-basta. May layunin ng Panginoon. Bakit Kanya tinawag? Para alalahanin yung mga bagay-bagay na inabilin niya sa bawat isa sa atin. A call to remember. Amen. Yung pagtawag ng Diyos sa atin. Hindi lang yung pagpunta mo sa Bible. After you go to the Bible study, parang walang nangyari. Hindi. Kailangan may nangyayari sa mga cell group natin. Yun ang sinasabi, kahit sa cell group lang, talagang yung mga member mo talagang nararanasan nila yung himala. Hindi lang basta nag-preach ka, hindi lang basta nag-share ka ng word, kailangan may nangyayari. May nangyayari ba? Oro, hallelujah, may itong yung sinagot, Lord. May nangyayari ba? Amen. Huwag nating cell group yan. No! Yan ang tawag sa atin, kapatid. Ang tawag sa atin, ibahagi ang salita ng Diyos, ma-expand through you. The kingdom of God here on earth. Amen ba, kapatid? Kapangpangan English na. Amen. Tayo ang pinili ng Panginoon. Doon sa inyong series, pinili ka. Basta-basta. Amen. Kailangan may nangyayari. Anumang ministry na hawak natin, sabihin mo, may nangyayari. Kasi anytime, any moment, katulad ni Elijah, pwedeng dumating ang Panginoon. Puta dating niya, Lord. Diatang burita mong gawan, ay Lord, napanggawa ko na. Ngeni mo na gawan, kapatid. Kailangan nag-auumapoy ka. Amen. Kailangan mapali ka. Kaya nga sabi ng sa Revelation, patse maligam-gam kay sukad ka. Nung mapali ka. Nung marimla ka. Pero anong asyo ka, gitna. Maligam-gam ka. Nang sabi ni salita na ng Ginoo, isukad ka. I will vomit you. Amen. Nakukuha po ba natin? Alin ko po may magpaliwanag ko. May paghal ko ka rin na. Kamuya pong revelation ni Lord. Ne? Hallelujah. Sabi dito, this passage means that if his rapture was visible to Elisha, and he was favored with sight of his assumption and be an eyewitness. Witness na ka bang, Lord? Keti sulit. Lahat po ng mga eyewitness. Aliwa po. Lahat po ng mga naniniwala na siya ay mata ng Diyos to be witness, eyewitness ng Panginoon here on earth. Alang dahilan, kapatid. Kailangan, kayan tamo, nangyawas kanita, pag-aralan natin na pagpupunta, anumang gawain na meron ka. Alipotang munta ka kitang gawain, kanita ka pa mapali. Kasi yun yung nagiging maling natin, wrong mindset. Mag-church ko kasi buri kaya nga haranasan ng presence ng Lord. Mag-church ko bantang anointing ng Lord haranasan ki. Munta ako ministry kasi buri ko makanini. No, kapatid. Kahit atyo ka kayong pamibali-bali mo, you can feel the presence of God. Amen? Yung pagpunta mo ko sa bahay pa lang, babad ka na sa presensya ng Panginoon. Pagpunta mo sa church, hallelujah, may makbong. Bala mo,
balamuretang mamapi. Mangyayari naman po yan eh. Hula po yan in the book of Revelation. In the last days, mga kabataan mananaginip. Amen? Sino po yung, alam mo yon? You will desire more of the presence of God. Yung pupunta ka sa gawain, for example, ikaw naka-assign na baka, kayo ang mumunta kapatid, na mumunta kay tatalakad kayo. Kayo ka mo. Pag tinalakad kayo, Kenny, kung ano man yung nandito, magpo-flow sa baba. Huwag nyo nga hayaan na pupunta kayo doon pa lang kayo magpupuno. Kailangan pagpunta nyo dito, paghawak nyo na yung mikropono, kailangan puno kayo. Puno kayo ng wisdom ng Panginoon. Kayo marine to show how God works in your life. Kayo tatakot. Huwag kayo matakot kung ano yung ipinapagawa ng Lord. Kaya pa magbackup yun, if Lord, may ngusap, ako marine, hanggang makapiting ka. Ka marine to show. Bakit mo araranasan? Kasi kaya pambalik ka muna kayo eh. Ang mahirap sa atin, ginagawa natin, although totoo naman na ang church ay doktor, pero sa ating mananampalataya, kailangan sa bahay pa lang, you preserve yourself. Pinipreserve mo na yung sarili mo to meet the King. Amen. Ang tanong ngayon, are you prepared for that? Preparado ka ba? Kasi pag puno ka, pag hawak mo na yung lahat sa ministry. Amen. Kasi sa cell group pa lang namin, doon po sa Mapalad, sa cell group namin kasi pinapractice ko yan. Pinapractice na po namin yan. Kasi hindi natin alam. Putak susunod ng Parminggo. Datang ni Lord. Itang buri kong gawan karening puturwanan ko. Paulina. Akakuwata mo po ba? Chopo at choko po ken? Amen. Hallelujah. Sabi dito, sabi mo ng mga Bible commenters says about the case of Elijah and Elisha. Bible commentator says the cases of Elijah and Elisha show that a person did not have, sabi dito, man, that time, man may garal, king metong school, kaya magpropeto. Hindi katulad ngayon, meron ng pag-aaral, pag may tawag ka bilang propeta, meron talagang office, merong pag-aaral talaga sa pagiging propeta. But in the Old Testament, walang pag-aaral na ganon. Amen. Ang pag-aaral na kanilang pinag-aralan is more, talagang sila ay drub-dub sila sa presensya ng Diyos. Amen. Yun yung cases between Elijah and Elisha. Hindi katulad ngayon, no? Meron tayong pag-aaral sa leadership training. Ito yung, makaninig ko magturo. Ito yung pag-aaralan natin. Ngayon, ganito. Pero that time, ito yung mga Bible comments na walang ganon. Kaya ganon sila katapang. Ganon sila ka-powerful because that presence of God. Talagang inuupuan talaga na, sinistik talaga nila yung presensya ng Diyos. Amen po? Nakukuha po ba natin? And sabi dito, no, the cases of Elijah and Elisha show that the person did not have to be a member, ang sabi dito, of the school, of this, this building na sila talaga ay nag-aral. Sabi ng mga Bible commenters, the chief of characteristic of the prophet was they were God spoke, malinaw sa kanila. That time in the Old Testament na ang bawat propeta ng Diyos ay ginagamit sila to spoke kung ano yung gustong sabihin ng Diyos sa mga tao na nasasakupan nila. Amen. Why? Bakit? Ngayon kaya, na-experience pa rin ba natin ngayon yan? Naku naman sinagot. Tingnan nyo sabi dito, hindi sila nag-aral sa iba't ibang eskwelahan. Bakit gano'n na lang ka-powerful? Bakit hindi namatay si Elijah? Dinagit siya ng Diyos na buhay. Amen.
And sabi dito, hindi sila nag-aral. Ang sabi ng Bible commenters, no? They have that character. The character of God in their lives. Kaya nga sila ay pinili as prophet ng Diyos. Para, ano man ang gustong sabihin ng Diyos sa kanilang mga nasasakupan, sila mismo ang... Bakit naririnig nila ngayon ang tinig ng Diyos? Now, ang tanong, sa atin ba ngayon? Ito, tapatan na talaga to. Tapatan na talaga to. Sa atin ngayon, yung bang ginagawa that time ni na Prophet Elijah and Prophet Elisha, until now ba, nararanasan ba natin yung tinig ng kinakausap ka ba ni Lord? Amen. Not only the Word of God. Ano po yung gusto kong sabihin? Even in your pananalangin, except the Word of God, may tinig at instruction ng Panginoon na sinasabi sa bawat isa sa atin. Now, ang tanong, naririnig ba natin yun? Kasi kung naririnig natin yun, sana may tatas presyon din kaya kayong mag-mentor. Kwaya po. Kasi nung talagang daramdaman tayong tinig ng Lord, sana, na-issue kaya katamo ditang, yung maliliit na bagay na sinasabi sa atin ng mga nagme-mentor sa atin. Kung talaga naririnig natin yung tinig ni Lord, no? Kasi si Lord, organize siya. Ngayon ang tanong, kasi sabi nyo kanina, nangungusap si Lord, totoo naman, nagsasalita si Lord through the Bible. Now, ang tanong, after you read the Word of God, naalala ko yan, actually, hindi kami nag-usap ni Kuya Sam doon sa turo niya. Meron siyang sinabing 15 minutes na ituro ko yan. How to meditate, how to fellowship with the Lord, 15 minutes na ituro ko sa ano yan. Hindi kami nag-usap ni Kuya Sam. 5 minutes, ang totoong nagme-meditate, ang totoong may relasyon sa Panginoon, ninanasa si Lord araw-araw. 15 minutes nga lang yung hinihingi eh. Minimum of 15 minutes. Ano yung 15 minutes na yon? 5 minutes reading the Word of God. Basahin mo. Si Lord ang makipag-usap sa iyo. After that, after mo si Lord ang may usap kay Lord kaya ka. After that, no, you pray. Mag-pray ka. Nasa sa yan, paano mo diskartehan? 5 minutes, you read your Bible every day. 5 minutes, prayer. Ano yung sinabi ni Lord doon sa kanyang salita? And then you talk to the Lord. Lord, ini nga basa ako. Lord, ini panamdaman ko. Lord, help me. Amen. Doon pa lang. Sinabi ni Lord sa'yo, obey me. Then magsabi ka ng Lord, sinabi mo, I will obey you. Ka rin pa mga gana kayo. Bakit? Kasi karitang gagawan mo, Aldoldo. Kaya ka gumaga ka kasi sabi ng Lord, you obey me. Lord, deta ka obey, Lord. Hallelujah. Nakakuwaya po. Makanyan po, ingating relasyon kang Lord every day. After you read, after you pray, kanita ka pa mag-meditate. Itang meditation na ito, basan me. Atin yung rema word ni Lord na basta kalingon. Amen. Kaya po, tang tikdo ka kapatad, full of grasya ka. Full of favor ka. Full of sikan ka. Bakit? Hallelujah. Itang 15 minutes siya, nung gawan may pang metong oras. Hindi na po magmetong oras, Kenny. Tapatan na, 1 hour. Hello, church. Yun yung nakakaligtaan natin. Ako, bisay yun na mag-preach nga, nariyan yun eh. Amen. Kaya nga potang munta kayo kening church. Hingga na ganang gawan tamong kene, bonus na mo. Kasi ken pami bale-bale mo, ken mismong upper room, in your own room, talagang aranasan mo na yung Lord. Kaya potang munta ka keni, bonus niya ita.
Amen po. Akakuha tayo po. Lapit na ako pong mayari. The characteristics of the prophets sabi there, they were God spoken in announcing His will. Makikita natin yan in Judges chapter 4, 1 Kings 18:18, Amos chapter 6, chapter 2, verse 6 to 16, Amos chapter 3, verse 7. Elijah and Elisha, they are both God's messenger. And even you and even me, we are God's messenger. Uy, ako, maniwala. Ginamit kaya mo itong word messenger kasi king generation tam. Maniwala kayo ba na you and me are God's messenger? Tito Son na talagang daramdaman ko niya. Sabi de Elijah and Elisha, there are both God's messenger. And this scene, yung eksena, sabi dito, the scene is significant, the transition of prophetic leadership of Elisha and Elijah. This passage serves as a reminder of the significance of spiritual mentorship that need perseverance and earnest desire, divine empowerment in fulfilling God's mission to His kingdom and expand our territory here on earth as it is in heaven. Amen po. Gusto ko ito sinabi niya, this passage serves as a reminder. Lahat po tayo ito ay reminder sa bawat isa sa atin. Paano yung kahalagahan ng isang espiritual na mga nagme-mentor sa atin. Kasi nung katulad niya sinabi, nung daramdaman niya itang tinig ng Lord at sinunod kayo, saguli na mo pong sunod, karetang paalala, daretang mag-mentor kaya katam. Pero ali po sinabi de Kenny, kailangan pa tsepelu ba niya Kenny? Saraye Kenny. Saraye Kenny, ilubye Kenny, pasok ye Kenny, itay lumwal. Amen. As a reminder of the significance of spiritual mentorship that need for, sabi dito sa ating perseverance, earnest desire to divine empowerment in fulfilling God's mission. Saan? To His kingdom and expand our territory here on earth as it is in heaven. Conclusion. Understanding the nature of spiritual authority and mentorship. Elijah acknowledged the difficulty of the request but established a condition. Elisha must remain steadfast in his dedication and witness as in Elijah's departure. This emphasizes the relational dynamic necessary for anointing and seriousness of prophetic call. Tanong ngayon, seryoso ba talaga tayo sa pagtawag ng Diyos sa atin? Are we really serious? That matters. Na tayo ay tinawag ng Diyos para maging parte sa pag-expand ng kanyang territory dito sa lupa sa pamamagitan ng buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Sabi dito, fulfilling a call to remember. Sabi dito, we need to fulfill God's mission through you. Hawakan mo yung kamay ng katabi mo, tayo. Hawakan mo yung kamay ng katabi mo, sabihin mo ngayon, a call to remember my life and your life will be fulfilled. God's calling, God's mission to His kingdom to expand our territory
as it is in heaven. Sige, lahat tayo ay manalangin. Hallelujah. Glorify thy name, Lord. Glorify thy name, O Jesus. Hallelujah. Sharabakandarabashikaraba. Purihin ka, Panginoon. Sambahin ang ngalan mo. Thank you, Lord. Oh, Jesus. Hallelujah. Sige. Personal tayong makipag-usap sa Panginoon. Even sa lahat po ng aming mga manonood right now. Sige. We are talking about the double portion of everything that God expected na na-receive ng bawat isa sa atin. The double portion of anointing when you receive the Lord as Lord and Savior ng buhay mo, kapatid. That anointing is already in you. The double portion of anointing that God entrusted o ipinagkatiwala kay Elisha. You are the Elisha of this generation. Ikaw ang Elisha, kapatid, sa panahon na to. For how many years, how many hours, how many days, how many minutes a day you spend a lot of time talking with the Lord? Pumupunta ba tayo in a upper room? Upper room, it symbolizes our own devotion, our own personal relationship with the Lord. Hallelujah to the King. Sambahin ang ngalan mo. And now, right now, God is talking with you. God is talking with us. Kung malinaw na sa atin, that anointing is already ni-receive na natin. It will reflect in our ministry. It will reflect kung paano tayo lumalakad sa harapan ng Panginoon. It will reflect in our own ministry. It will reflect in our own family. Hallelujah to the King. Sharabakandarabashikaraba. Naniniwala ako na nandito ngayon si Lord. God is talking with us about this message. This message is reminding to us that we need to go personal encounter with the Lord every day. Not only in KRE, kapatid. Encounter with the Lord is every day as a believers. Mandato yan, kapatid. Mandato sa bawat isa sa atin that we need encounter the Lord every day. Communion with God. Communion, it means fellowship with the Lord. Ang tanong ngayon, may personal fellowship ka ba sa Panginoon? Hindi. Pag pumunta ka sa ministry, that's the meaning of fellowship. No, in your own way. Hallelujah. Rabababakanda rabashikaraba. Purihin ka, Panginoon. Sambahin ang ngalan mo. Salamat, O Diyos. Lord, mangusap ka, Panginoon, sa bawat isa sa amin sa oras na to. We thank you, Lord, for this message. A call to remember, O God, na dapat namin alalahanin, na dapat namin tandaan ang pagkatawag mo sa amin for a purpose, a reason, Lord God, to fulfill, O God, your purpose in my life, in our life, in the life of your people, Panginoon. And right now, God, hindi kami lalabas sa lugar na to, Panginoon, Lord, na hindi pa namin, Lord, sa oras na kinukumit ang aming mga sarili, ang aming mga buhay sa iyo, Panginoon. Lord, I declare and decree right now, God, the double portion of anointing, Lord God. Move in their life, Lord God. Ang kanilang mga kamay, Panginoon, na anuman ang hahawakan nila, Lord, miracles happen, Lord, in their lives. Lahat ng mga usap nila, Panginoon. Lord, lahat, Panginoon, na hahawakan ng kanilang mga kamay. I declare right now, miracles happen, Lord, in the name of Jesus. Rabakanda, rabashika, rababababa. Even, Panginoon, saan mo man dadalhin ang aming mga paa, Lord, I declare right now, God, patuloy mong gamitin, Panginoon, ang bawat isa sa amin, Lord. Gamitin mo, Panginoon, ang aming mga buhay to expound your kingdom, Lord. Through me, Lord. Through us, Panginoon. Maipangaral, Panginoon, ang mensahe ng kaharian
sa pamamagitan ng buhay ng bawat isa sa amin. Father, we thank you, Lord, for this evening. Pag-uwi namin, Panginoon, Lord, ipaalala mo sa amin a call to remember, Lord Jesus, that we are powerful, that we are loved, we are received the favor of God. We are chosen by God. We are a child of God. Hallelujah. Rababababa, kandarabashika, rabababa. Mag-umapoy, Panginoon, your Spirit, Lord God, through me and through the life of the people, Panginoon, surround me. Father, maraming salamat po. Lord Jesus, aalis po kami sa lugar na to, Panginoon, na dala-dala ang mensaheng ito na magiging kalakasan, magiging inspirasyon po. And we apply right now. We apply right now, Lord. We apply right now, Lord, in our lives. This message, the life of Elijah and the life of Elisha, na nangyari din, Panginoon, sa panahon ng aming Panginoong Jesus. Maraming salamat, Lord. Thank you, Lord Jesus. We give you all the glory, all the honor, all the praises, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Thank you, Lord. You are all blessed, church. Hallelujah.